Heto na ang bagong reaksyon ni BP Inday tungkol nga dito sa bagong Senado natin, no? Yung dalawang Senate President at yung issue ngayon, lalo na dito sa administrasyon ni PBBM. Dahil dito ay talagang nag-react na at may pahayag dito si BP Inday. Ano kaya itong mga pahayag ni BP Inday tungkol dito sa nangyayari sa ating kaguluhan nga dito sa Senado? Dahil nagugulo ng Senado at may banta pa na ibinalita ni Win Gatchalian, at eto, pakinggan natin at panoodin natin ngayon yung reaction mismo ni BP Inday. Kung anong masasabi niya dito. Sa tingin nyo kaya, etong reaksyon ni BP Inday ay banat o patama kaya dito kay PBBM at sa bagong Senado ngayon? So eto, sabay-sabay nating panoodin ngayon yung video. At kung nakaabot kayo dito guys sa video natin, bago natin i-play yung video, baka pwede mag-subscribe naman kayo sa ating channel na sa ganun ma-hit natin yung 1,000 subscriber, no? Salamat guys, no? So eto, panoodin natin ngayon yung video. Sinasalamin umano ng kaguluhan sa Senado ang uri ng liderato ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ayon kay Vice President Sara Duterte. Si Jason Rubrico magbabalita. Leadership ng administrasyon. Sa isang panayam sa General Santos City, sinabi ni Vice President Sara Duterte na ang sigalot sa liderato ng Senado ay refleksyon umano ng mas malawak na problema ng bansa sa direksyon at pamumuno ng Administrasyong Marcos. Yung kaguluhan sa Senado ay nagsasalamin ng leadership ng administrasyon. Yung kaguluhan at kawalang direksyon ng ating bansa ay nagsasalamin ng kung ano yung klase ng leadership meron nakaupo sa palasyo at ng ating administrasyon. Ibig sabihin dito ni BP Inday, yung mga kaguluhan dito sa Senado, yung mga hindi magandang nababalita ngayon na napapanood natin sa telebisyon, ay eto daw, no? Yung refleksyon ng pamumuno ni PBBM. So sa madaling salita, sa pamumuno ni PBBM, ganito yung nangyayari sa atin. Imbis na magandang balita, imbis na magandang may pakita sa TV, walang kaguluhan, baliktad nga, no? Sa pamumuno ngayon ni PBBM, ganito ang nangyayari nga daw, ayon dito kay BP Inday. Nagkakagulo, hindi malaman kung sino ang paniniwalaan ng mga tao dahil dalawang Senado, dalawang Senate President, pati ang Senado hindi na nagkakaunawaan, hindi na nagkakaintindihan, di ba? So pabor kayo dyan guys. Pabor ba kayo dyan sa sinasabi ni BP Inday na mukhang lumalabas talaga na si PBBM talaga ang talagang dahilan dito, no? Kaya nagkakagulo ang ating Senado ngayon. Dahil lahat naman ng tao nagre-recognize sila ng kung ano yung direksyon ng isang leader. Pero kapag wala yung direksyon, wala yung vision, ay nagkakanya-kanya talaga ang mga tao. Wala namang partikular na mensahe si VP Sara para sa mga naglalabang grupo sa Senado, ngunit iginiit niyang dapat magkaisa ang mga senador bilang isang institusyon at pagtuunan ang kanilang mga prioridad at mandato sa ilalim ng saligang batas. Sila ay hindi dalawang grupo kundi isang institusyon ay dapat pag-usapan noong 24 kasama yung mga nakulong, kasama yung nagtatago, kung ano ba dapat prioridad ng Nagugat ako doon sa pagkabanggit ni BP Inday sa nagtatago. Si Bato yun, matik yun. Etong sinasabi ni BP Inday na mag-uusap itong 24 na tong mga senador, ay mukhang magabo pa yan na sa isang usapan tapos maaayos yung kaguluhan dito sa Senado. Kagaya na lang nito, nakakulong to si Jinggoy. Tapos may nagtatago, si Bato. Tapos etong si Chis mukhang kumampi na yata sa kabila, di ba? Yan yung mga dahilan kung bakit hindi pa yan ngayon maayos. Kasi nga, dalawa ang Senado natin ngayon. Hindi sila magkaunawaan, hindi sila magkaintindihan kasi yung isa, siya ang legit, yung isa, pinipilit naman na siya din ang legit.
O paano magkakaunawaan nyo kung yung dalawang namumuno na yun ayaw magpatalo, di ba? Paano sila makakapag-usap ng maayos? Paano yung iba? Di ba? Malabo pa yan yung sinasabi ni BP Inday. Kailangan talaga may magawa sila ditong aksyon talaga na dapat talagang gawin o pag-isipan kung ano man yung dapat na solusyon dito sa problema na to dito sa Senado. Ilang institusyon at ano yung kanilang trabaho na naaayon sa ating saligang batas. Sa usapin naman ng legalidad ng quorum at liderato sa Senado, sinabi ni Duterte na wala siyang legal na opinyon dito at mas makabubuting ang Korte Suprema ang magbigay ng malinaw na gabay sa usapin. Samantala, kaugnay ng nalalapit na impeachment trial laban sa kanya, sinabi ng bise na ipinauubayan na niya sa kanyang mga abogado ang lahat ng paghahanda at susunod na lamang siya sa magiging diskarte ng kanyang legal team. Kasi ako bilang abogado, meron din akong mga iniisip, meron din akong mga gustong gawin, pero sa aking estado na ngayon ako ay client, kinlaro ko yun sa mga abogado na gawin nating maliit lang yung team para madaling makapag-usap at kung ano yung sa tingin nila pinakatama at pinakamabisa at pinakamagaling na paraan ng kanilang defense ay susunod lang ako bilang kliyente nila. Para sa Tungkol din sa usapin sa impeachment ni BP Inday, hindi pa natatapos yan. Ngayon, may balita na din ngayon na yung mga private prosecutor ay pinangalanan na. Tatalakayin natin yan guys sa susunod na video, kaya huwag ninyong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel. Nang sa ganun, lagi kayong updated, no? Yung impeachment na yan ni BP Inday talagang matinding laban to. Abogado ni BP Inday, papaubayan na daw yan sa kanila kung ano magiging hakbang nila dito sa laban na to, kung may papanalo ba yan ng mga abogado ni BP Inday. Kasi impeachment, pag ito talaga na-convict si BP Inday, tapos ang 2028 election talaga. Sino kaya patatakboy nila dito? Pero may ugong-ugong, di ba? Kung hindi man makatakbo si BP Inday, si Senator Bongo ang patatakboy nila. Tapos may ugong-ugong pa na eto daw si Robin Padilla ang ipatatakbo nila or magiging vice. Sa palagay ninyo, okay kaya yan sa taong bayan? Comment nga kayo guys sa video natin. Huwag nyo din kalimutan mag-subscribe nang sa ganon lagi kayong updated, no, sa mga panibago at mga susunod pa nating mga video.